praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, minsan pa tayo lumalapit sa banal na misa, dinadala natin ang ating mga iba't ibang dasal, dinadala natin ang ating mga iba't ibang panalangin sa Diyos. Minsan pa, mga kapatid, tayo nagtitipon sa banal na misa, pinagdarasal natin ang ating mga pinagdadaanan, ang ating mga panaginip. Pagdasal din natin ang mabilis sa kagalingan ng ating mga kapatid na may sakit. Maaaring kaya may sakit ka dahil palagi ka nag-iisip tungkol sa pera. Mga kapatid, hayaan mo ang pera. Unahin mo, isipin at sundan, gawin ang kagustuhan ng Diyos. Dahil kahit na may pera ka, kung hindi ka papagalingin ng Diyos, hindi ka lalakas, hindi ka magkakaroon ng kalusugan. Dahil madalas sa iyong pag-aalala, kaya lalo kang nanghihina. Kaya naman, lumapit tayo na may pagpapakumbaba at tiwala sa Diyos. Maniwala tayo na siyang magbibigay sa atin ng panibagong buhay. Sa mga napakaraming beses na kung saan inubos natin ang ating buhay at lakas dahil lang sa paghahabol natin sa pera at kayamanan, ngin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob ng iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraan iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Itinaya nilang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat sa kanila, pati na rin lahat ng iglesia ng mga hentil. Ikumusta rin ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa kanilang bahay. Ipaabot din nyo ang aking pangungumusta sa mahal kong kaibigang si Epeneto, na siyang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya. Ikumusta ninyo ako kay Maria, na matiyagang naglilingkod para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Andronico at Junia, na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa sa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato, na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano, na kamanggagawa natin kay Kristo,
at sa mahal kong kaibigang si Estakis. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Akong si Tercio na tagasulat ng liham na ito ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gaius na tinutuluyan ko. Sa bahay niya nagtitipon ang buong iglesia. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Quarto. Purihin ang Diyos na makakapagpatibay sa inyong pananampalataya sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Hesukristo na ipinapangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang nalihim sa loob ng mahabang panahon. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. At ngayon, sa pamamagitan ni Hesukristo, purihin natin ang iisang Diyos, ang ganap na nakakaunawa sa lahat ng bagay. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Pupurihin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Pupurihin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Pupurihin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Alleluia, 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 alleluia. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa, upang kung maubos na ang iyon,
ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sinong magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ito ng mga Pariseo, kinutya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang tinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Gusto niyo po bang makilala ang totoong ugali ng mga kapamilya at kamag-anak niyo? Simple lang po ang gawin niyo. Pagmasdan niyo sila sa lamay o sa libing ng patay. Lalong-lalo na, bantayan niyo po, tignan niyo yung ugali nila kapag pera ng pinag-uusapan. Ang dami ko po kasing nakakausap na kapag pera na ang issue, nagbabago ng ugali ng mga kamag-anak at kapamilya nila. Meron po tayong isang follower, kwento po niya sa akin, nung daw po naghihingalo ang tatay niya, ito pong nanay niya, mas concerned pa daw dun sa mga titulo ng lupa. Nag-aagaw buhay na yung matanda. Sabi pa ng nanay niya, bilisan mo, papirmahan mo, baka mamatay. Nakakalungkot po, no? Mas mahalaga pa ang pera at kayamanan kesa sa mismong buhay ng kanyang minamahal. Ang nakakatawa kasi, habang buhay tayo, nagkakakanda, kuba-kuba tayo, hinahabol para tayo'y magkapera lang. Pero kapag namamatay na ang tao, hindi naman po pera ang kanyang naiisip. Ang dami ko na pong inanoy, ni isa. Wala po akong narinig. Hinahanap nila ang kanilang pera. Ano po ang sabi ng mga naghihingalo, ng mga namamatay? Anong kanilang hinahanap? Yung kanilang mga minamahal. O kaya naman ang kanilang bukang bibig. Humihingi sila ng patawad, ng awa sa Diyos. Yan lang po ang hinahanap ng taong namamatay. At ang huling salita ng tao, bago siya lumisan dito sa mundo, kadalasan po, 3 salita lang ang maririnig nyo galing sa kanilang mga labi. Una, salamat. Pangalawa, pasensya na. Pangatlo, mahal ko kayo. These are the only 3 words that you would hear from a dying person. Thank you, I'm sorry, and I love you. Hanggang kailan kaya tayo matututo, mga kapatid? Money is not the most important thing in this world. And yet, what are we doing? We are killing ourselves. We are sacrificing our life just so to have money. Masyado nating ginagawang cheap ang ating buhay. Puro pera na lang ang ating hinahabol. Hindi po ba? May nagsaserve din po ako sa parokya. Nakwento po niya. Nung namatay daw po ang kanyang mister, nabigla po siya nung nalaman niya doon sa lamay ng patay. May sariling donation box daw po yung kapatid ng mister niya. Bago daw po pumasok sa bahay at dumungaw yung mga tao para tignan yung patay, nandun daw po sa labas yung mga kapatid ng yumao, naniningil ng abuloy.
At pagkatapos po ng libing, di man daw po nila binigay yung pera doon sa misis ng kapatid nila. Ang masaklap pa po, gusto daw ng mga magkakapatid, lahat ng gastos sa libing, dapat yung asawa daw ang magbayad. Wow! Ang galing po, no? Ginawang negosyo ang patay. Gusto, kita lahat, hindi mang gumastos, kahit mamuhunan lang, walang pinalabas, walang binigay. Ang hindi pa po alam nitong misis, nalaman na lang daw po niya, pumunta daw po agad sa SSS. Itong mga magkakapatid. Kinukuha daw po yung death benefit nung kanilang kapatid. Inunahan pang misis, gusto daw nila silang makakuha nung pera kahit kapatid lang sila. O di ba? Ang takaw sa pera. Tanong ko po sa inyo, makatao ba yung ginawa nila? Patay na ang tao, pinipiga pa para magkaroon lang sila ng pera. Anong tawag mo doon? Walang puso. Di po ba? Kaya nga, totoo yung kasabihan eh. Money brings out the animal in us. Minsan, mas masahol pa tayo sa mga hayop eh. Di po ba? Buti pa yung mga hayop, may kabusugan. Tayong mga tao, meron na tayo, hindi pa sapat, hindi tayo nakokontento. Hindi po ba? Kaya nga, mababasa nyo din po sa Biblia that money brings out the devil in us. Ano po nakasulat sa Biblia? That the desire for money is the root of all evil. Hindi masama ang pera. Nagiging masama tayo dahil sa pagnanais nating magkaroon ng pera. Amen? Kapag pera na lang ang ninanais mo, tingnan mong ugali mo, walang kamag-anak, walang kapatid, walang kaibigan. Kaya ingatan niyo po ang puso niyo. Wag lang puro pera ang hanapin niyo. Dahil sisirain niya ang relasyon niyo sa inyong kapwa at sa Diyos. Di po ba? Ang pagnanais mo sa pera, ang kanser ng iyong kaluluwa. Kaya nga, pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus said, and He reminds us today, that we should use filthy money to make friends for ourselves. This means, money should bring out our goodness, our holiness, our godliness. Hindi masama ang pera. Ang masama ay yung paraan mo para magkapera ka. Amen? Pwedeng maging mabuti ang pera, kapatid, kapag ginagamit mo yan para mas makapagmahal ka pa sa iyong kapwa. Mabuti ang pera kapag ginagamit mo yan para paglingkuran mo ang Diyos at ang kanyang simbahan. Remember that God also tests us by using money. God uses money to see if we are worthy for heaven. Sabi nga, if you cannot be trusted with this honest wealth, how can God trust you with true wealth? Ang pera, maliit lang na bagay yan. Mas malaking bagay, mas mahalaga ang kalangitan. Mas mahalaga, kapatid, ay ang iyong kaluluwa. Unawain po natin, mga kapatid, ang pera ay salamin ng ating kalooban. Money mirrors what is happening inside of you. Hindi mo naman kailangan na sobra-sobrang dami ng pera. Hindi po ba? You only need enough. Kapag sapat na sa'yo yung pera, anong ibig sabihin niya? Naniniwala ka, hindi ka papabayaan ng Diyos. Kapag sumusobra na ang pera sa'yo, saan mo dinadala? Pinamamahagi mo, binibigay mo. Anong ibig sabihin nun? Mabait ka, mabuti ka, matulungin ka. Merong mga tao na sobrang dami ng kanilang pera. Bakit? Dahil sa kanilang kalooban ay kasakiman at pagkaganid. Amen? Pero pagmasdan niyo po, yung itsura nitong mga taong napakatakaw sa pera, hindi tumitigil nagtatrabaho para lang magkaroon ng salapi. Pansinin niyo po ang kanilang mga muka. Haggard sila, stress sila, ang tatanda ng itsura. Very unhealthy sila.
Kahit na itago po nilang kanilang itsura sa makeup, sa magandang damit, lilitaw at lilitaw pa rin ang totoo. Di po ba? Pero kung ang nasa loob mo ay pagmamahal, kahit nakakaunti lang ang iyong pera, masaya ka, payapa ka. Yan ang nakikita sa iyong muka. Amen? Kapag mabuti ang kalooban mo, makikita mo, mismo ang pera na ang lalapit sa iyo, galing yan sa Diyos. Kasi ang pera ay lakas na binibigay ng may kapal para pagpatuloy mo ang misyon na pinapagawa niya sa iyo. Money is also energy. When God gives you money, it means God wants you to do something. Kapag wala ka pang pera, baka may mali kang ginagawa. O kapag nagkukulang ka sa pera, baka nagkukulang ka rin sa pananalig at tiwala sa Diyos. Magiging mas pinagpala ka, kapatid, kung uunahin mong palaging mahalin ang Diyos. Huwag mong uunahin ang pera. Kapag hinahabol mong pera, parang paru-paro yan, lilipad at lilipad, iiwasan at iiwasan ka. Magandang pagnilayan. Anong nagiging ugali ko at pagkatao dahil lang sa pagnanais ko na magkaroon ng pera? Tandaan niyo po ang kasabihan that there are 2 times that we are tested in our life. The first one is when we do not have anything. But second is when we have everything. Money tests your character. Whether the lack of money or the abundance of it in your life, it is both a test. Kung wala kang pera, sinusubukan dyan ay ang iyong tiwala, ang iyong sipag. Kapag sobra-sobra na ang iyong pera, ang sinusubukan dyan, ang iyong pagpapakumbaba. Huwag mong hayaan na baguhin ka ng pera. Dahil ang pera, papel lang. Dahil yan papel, hindi niya maliligtas ang iyong kaluluwa. Amen? Huwag kayong magpapatokso sa pera, kapatid. Dahil mauubos at mauubos din yan. Napaka-iksi, napakasandali ng ating buhay dito sa mundo. Sana pag-alis mo dito sa mundong ibabaw, maalaala ka ng mga tao, hindi bilang ang taong napakatakaw sa pera. Sakit po nun, no? Yung tawagin kang ganid, matakaw sa salapi. Kaya nga, yung mga Pariseo, nagagalit sa ating Panginoon eh. Pero para hindi ka magalit, lisin mo, bitawan mo ang iyong pagnanais na magkaroon ng pera. Harinawa, sana pagkatapos ng iyong buhay dito sa mundo, maalaala ka ng mga tao bilang ang mabuti at napakabait na tao dahil handang tumulong at magbahagi sa iba. Ang dasal po tayo, mga kapatid, naway baguhin ng Diyos ang ating mga loob. Huwag na huwag tayong magpapabago dahil lang sa pagnanais natin sa pera. Hingin natin ang banal na Espiritu para magkaroon tayo ng katalinuhan. Magamit natin ng tama ang pera at kayamanan na binibigay ng Diyos. Dahil sabi ni San Clemente, ang kayamanan kung ginagamit mo lang sa tama ay magiging mabuti at maaaring makatulong sa kaligtasan. Kapag nakikita ng Diyos, pagkakatiwalaan ka niya sa kakaunting pera, kapag ginagamit mo yan sa tama, sa pagsunod sa kanyang kagustuhan, maghintay ka lang. Malapit na, uulan pa. Mas maraming biyaya, sobra-sobra. Amen. Tumayo po tayo, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na mga biyayang magagamit para sa kanyang kaluwalhatian at kabutihan ng kapwa. Idalangin natin na maging responsable nawa tayo sa lahat ng ito at maging karapat-dapat sa kanyang pagtitiwala. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang simbahan, tayo naway maging mapagkakatiwalaan sa ating paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging responsable at tapat sa paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
Atin naway mapaglabanan ang pagkagahaman sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming wag na matangay ng tukso ng salapi bagkus hanapin ang tunay na kayamanan ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling. Noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sagipin palayain. Kaya siya kinalinga na mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inapo niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na mga anghel sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinasabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of darkness, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginampanan sa aming banal na pakikinabang, upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po, inanyayahan ko kayo na ilagay ang inyong kanang kamay sa inyong mga dibdib. Sabay-sabay po nating dasalin ang miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving us. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save us and to set us free. We trust in your power and grace that sustain and restore us. Loving Father, touch us now with your healing hands, for we believe that your will is for us to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover us with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new and diseased areas, so that our body will function the way you created it to function. Touch also our mind and our emotion, even the deepest recesses of our heart. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw us ever closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit. Empower us to do your works, so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Padre Pio Pietrelcina, pray for us. Muli po, maraming salamat sa inyong pong mga araw-araw na sumusubaybay o kaya naman po doon sa Lourdes para po sa mga may sakit. Kung hindi po kayo physically makakapunta dito sa parokya para padala yung inyong mga sulat, prayer intentions, pwede nyo rin po naman na isend dito sa comment section o kaya sa akin pong Facebook account. Yun lang pong verified, yung may blue check, no? At ipiprint ko po at dadalhin, iiwan ko po, no? Please specify kung saan niyo po gustong paiwan, kung kay Padre Pio ba o doon po sa Lourdes, no? Kay Padre Pio para po doon sa mga meron talagang matindi na pinagdadaanan. Sa Lourdes naman po para sa ating mga kapatid na malubhang karamdaman sa mga humihingi ng mabilis na kagalingan. So, padala nyo lang po dito. No? May isang araw pa po ngayong linggo bago po ako lumipad papunta doon sa Europe para ipagdasal ko kayo. At muling paalaala lang po, kapatid, na ang pera ay pagsubok sa ating pag-ugali, sa ating pagkatao. Sana hindi lumabas ang demonyo sa iyo dahil lang sa pagnanais mong magkaroon ng pera. Pero gamitin mong perang yan para lumabas ang kabutihan, ang kabanalan na tinanim na ng Diyos sa iyo. When God gives you money, it means God has entrusted you with His grace. So, be a blessing to other people. Hindi po dahilan na ikaw ay naghihirap para hindi magbigay. Pinapakita mo lang sa Diyos na kapag ayaw mo magbigay, na ikaw talaga ay matakaw at makasarili. Paano pa kaya kapag yumaman ka? Kahit na mahirap ka, palagi kang magbigay. Pero wag ka lang magpapaabuso. Magkaiba po yun. Nagbibigay na may hangganan.
May mga ibang nagbibigay, kahit alam nilang niloloko na sila, bigay pa rin ang bigay, hindi na po tama yun. So, suriin ng mabuti. Tignan yung mga binibigyan. Talaga ba nangangailangan o baka niloloko ka lang? So, once again, be charitable. That is our assignment. At kadalasan, yung mga pinakamalapit sa atin, sila yung mga nangangailangan ng ating tulong. The more that you give, the more that you will receive. Patunayan mo sa Diyos na ikaw ay mapagkakatiwalaan at aapaw ang grasya ng Diyos sa iyong buhay. Di lang ngayon, kundi sa magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.